Tunying at ka Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Sinampulan ng NBI ang 4 na vloggers na nakabase sa abroad dahil sa pagkakalat ng fake news. Partikular sa pagmanipula sa mga video interviews ng mga opisyal ng gobyerno. Inakusahan ng NBI ang 4 ng pagpapakalat ng disinformation sa pamamagitan ng mga pinagdugtong na video gamit ang social media platforms na sumisira sa tiwala ng publiko sa pamahalaan. Kabilang po sa inireklamo ng NBI, so NBI ang complainant. Oo. NBI ang complainant. Complainant. Oo. Saan sila nag-file ng complaint? Sa NBI. Kabilang po sa inireklamo ng NBI sa fake news ay sina Maricel Tondi, Jennifer de la Cruz. Uy, Kuya Romel, sa Ate Jen ba to? Jacinta Jaime Antasuda at Sherilyn David Capanas na pawang nagtatrabaho sa ibang bansa. Isa sa kanilang naging biktima si NBI Director Jimmy Santiago sa pamamagitan ng pinagdugtong na video ng interview nito na pinalitan ng ibang konteksto. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk Maganda morning. and go across the track. Viaduct looms. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, mga kabarkada, mga kapitbahay? Kayo ba'y nakakasagap pa rin ng mga fake news? Black coat with Nagkamali itong 4 na vloggers na ire. Puro babae ba? Maricel, si Jennifer, Jennifer. si Jacinta, at saka si Sherilyn. Wala si Marites. Wala. arms till you Si Jennifer, andun pala si Jennifer. Ate Jennifer. Si Jennifer. Oh, Jennifer. the dream.
Naku, puro babae pala, ere. Kaya lang nagkamali kayo. Nagkamali kayo ng Pinek News. Si NBI Director Jimmy Santiago. Palagay ko sinisipat na kayo ni Director Jimmy Santiago. Asintado pa naman yan. No? Asintado pa naman yan. Nako. Paano kung ito yung mga nasa abroad, paano bang pwedeng gawin doon? Masasampa. Paanong reklamo, paanong kaso, at paano mahuhuli itong mga to? Actually, kumbachero, tingin ko yan ang isang malaking problema eh. Oh, di ba? Di ba? Malaking problema. Maski doon sa mga naunang reklamos, maski ikaw, di ba? May nag-file ka rin ng reklamo. Sinampahan natin ang kaso at naglabas ng arrest warrant ang husgado laban kay Maharlika. Oo. O kaya lang, Paano mangyayari? Hanggat hindi umuwi dito. Pero pag uwi niya rito, total naman mahal niya ang Pilipinas, sabi niya. Pag uwi niya rito, dadamputin siyang parang kuting. Dito na siya dadamputin. Hindi ba pwede yung... Saka fianceable naman eh. Fianceable. Fianceable naman eh. Yung cyber libel eh. Oo, pero hindi ba pwedeng gamitin na rin ang Interpol para, halimbawa sa ganyan, kahit na hindi pa convicted, basta't may arrest warrant, tumulong na ang Interpol. Actually, pwede siguro kung bachero, kaya lang, depende dun sa gravity ng offense eh. Oo. Hindi lang natin malaman kung kapag ba cyber libel na ang katumbas na paruse ganito lang na kung pagkakakulong ay pwedeng gamitan ng extradition treaty. Pwedeng itap ang extradition treaty. Pero halimbawa, kung murder. Murder o kaya yung sedition. Yung mga ganun. Pwede, no? Yung panghihikayat ng revolusyon. Revolusyon o rebellion. Palagay ko pwede nating tanungan natin sa abogado yan. Sige nga, magtanong sa isang nga tayo nakakaintindi sa baka pwede judge. May paraan judge. Baka may paraan tayo dahil ito hong mga nagpapalaganap talaga ng fake news talagang nasa abroad. namamayagpag dahil nga wala dito kaya malalakas ang loob. At yung iba namang nandito kung bachero, hindi mo matitrace dahil mga dummy accounts ang ginagamit. At hindi natin alam kung ito ba yung mga OFW na natuto lang sa kanilang sarili o meron ding gumagamit sa kanila. Tulad nito, hindi natin kilala itong mga pangalan na ere. Si Maricel Tondi, Jennifer De La Cruz, Jacinta Caime Antasuda, Cherilyn David Capanas. Hindi natin nakilala itong mga to Ni minsan hindi pa natin narinig ang kanilang mga pangalan. Saka bakit sila ang inuna ng NBI? Hindi ba't ang daming iba pang prominente na talaga namang hayag-hayagan? Dahil ba si Director Jimmy Santiago ng kanilang biniktima? Ayun. Kaya umaksyon ng NBI? Director, mamaya makipag-usap ka nga sa amin, Director, at ano ba mga bagong pelikula natin dyan, Director? Ano rango niya dati? Si Sergeant. Si Sergeant Jimmy Santiago. Pero naging tiniente. Asintado. Yun. Ang mga kumpachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ako, bilisan natin kung bachero at napakarami nating mga commercial ngayon. Oras po natin. Hachi, Mr. Jalomtang, Lakyam Chap Dihon. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Kaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Buffer stock ng NFA pinalakas pa, sumipa sa 5-year high. Balingoan Port Expansion Project sa Misamis Oriental, inaasahang magpapalakas sa ekonomiya at turismo sa lalawigan. Legal team ni VP Sara, kumpiyansang mananalo sila sa impeachment case. Mas mataas na pasahe sa eroplano, Naku po. umarangkada na.
Opisyal ng QCPD, dalawang iba pa si Bak sa staycation sa hotel ng isang babaeng inmate. Itong bakery employees pinatay sa saksak habang natutulog sa Antipolo. Suspect sumuko. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, pinalakas pa ng National Food Authority ang buffer stock ng bigas sa bansa. Sa katunayan, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na sumipa ang rice buffer stock nito sa pinakamataas na antas sa loob ng 5 taon. Ayon sa administrator ng NFA, nasa 7.17 million 50 kilogram na sako ng well-milled rice Ano naman ang nakakasaya dyan? ang nakaimbak ngayon. Nasasapat para mapakain ng mga Pinoy sa loob ng 9 na araw. Ay mapapakain nga yan kung mailalabas Kung yan. mailalabas. Hanggang ngayon ba hindi pa nila naiisip kung paano ilabas yan? Ito po ang pinakamataas na inventory level ng NFA mula noong 2020. So yan ang kung batsero tinatawag na seeing an opportunity in every crisis. Tama. Nakita mo, hindi Hindi mailabas-labas. pa ilabas-labas. Ilabas mo ngayon na ikaw ay may pinakamaraming buffer stock sa nakalipas na 5 taon Na at 5 taon. yan ang record high. Record high. Di ba? Ayos ba? Ayos. Magaling. Paliwanag po ni Administrator Lacson, malaki ang naitulong ng mataas na buying price ng palay na 27 pesos kada kilo noong nakarang taon at 24 pesos kada kilo ngayong taon. Ano nga daw gagawin Ilabas doon? nyo yan, ilabas nyo na yan. Baka bukbukin lang yan. Naku po, Tagal-tagal na ilang- nating sinisigaw dito sa 2x2 yan. At nang makabili na ng mga bagong stocks at nang umayos naman ang presyo ng palay sa bukid. Pagka NFA ang bumibili, mataas ang presyo eh. Siyempre. Oo, dahil sa pera ng gobyerno yun eh. Correct. Yung ginagamit ng NFA. Oo. Ang tanong lang, may paglalagyan pa ba ang NFA? Yun na nga, dahil hindi mailabas dahil itong... hindi mailabas. Kaya dapat dispatchahin yung mga lumang stock ng bigas. Yun. Emergency naman eh. Emergency. Dispatchahin, hindi pamimigay ha. Ibenta sa ibenta. murang halaga. Yun. Kaya naming bilhin yan. Sabi siguro ng mga nagtataho ngayon, kami pa. Kami pa. Sabi siguro ng mga standby, kami pa. Ilabas nyo lang yan. Ilabas nyo lang. 6:21 ng umaga, inaasahan lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo at sisigla ang ekonomiya ng Misamis Oriental sa pamamagitan ng Balingoan Port Expansion Project sa lalawigan. Kasunod ito ng inaugurasyon ng Port Operations Building na bahagi ng 430 million peso project na kayang mag-accommodate ng 500 pasahero mula sa dating 150 lamang. Sa talumpati ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inaugurasyon, binigyan din ito na ang proyekto ay isa lamang sa maraming ginagawa ng pamahalaan upang gawing moderno ang mga pantalan sa bansa. Sa pagsasaayos natin sa pasilidad na ito, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, at higit sa lahat, mas gaganda ang kabuhayan ng mga tiga Misamis Oriental. Ang tinig po ng Pangulong Bongbong Marcos habang pinanunood siya ng PPA General Manager na si Jay Santiago na inaayos ang kanyang kwelyo. Ay, yung buhok. Kumusta ang buhok? Good morning, GM Jay Santiago. GM, good morning. Tsaka kay Eric D. Ayun, Eric D. Eric D. Makulangan. Alas 6:22 ang ating oras. Mayang buntag kaninyong tanan, mga Bisaya, mata na mamutiha. Gising na ba kayo? Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte at ang kanyang legal team na maipapanalo nila ang kanilang kaso sa impeachment. Sinabi ni VP Sara na nakausap na niya ang kanyang legal team noong pag-uwi niya ng Pilipinas galing sa Netherlands at tiwala siya sa kakayahan ng mga ito. Hindi naman idinitali ng Vice Presidente ang kanilang mga ginagawang paghahanda. Matatandaang noong Pebrero 5, inaprobahan ng Kamara ang impeachment laban sa Vice Presidente at sa Hunyo naman inaasahang sisimulan ng Senado ang paglilitis. Alas 6:23 ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agling kayon, gising na.
Tumaas na ang pasahe sa aeroplano dahil sa pagtaas ng Passenger Service Charge o PSC sa mga paliparan. Sa ilalim ng memorandum na inilabas ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, itinaas sa 700 piso ang PSC mula sa dating 550 pesos para sa international flights. Ang PSC naman sa domestic flights ay itinaas sa 350 pesos mula sa dating 200 piso. Ayon sa CAAP, ang taas ngilay para sa pagpapabuti ng karanasan ng mga pasahero sa mga paliparan na nasasakupan nito. Ano namang karanasan ng mapapabuti kung mataas yung babayaran mo? Yan ang ating karanasan. Baka yung masisingil ay gagamitin para ayusin yung pasilidad. Sana. Ganun nga mangyari. Yun, ganun. Sunog! Nako, ito, parehong Maynila. Parehong sa Maynila. Oo. Magkakasunod na sunog dito sa Maynila. Ito ang mga follow-up report ni RH23 Edwin Duque. Kamin Edwin! Jerry, Dato Jing, sinasagawa ngayon ng Pier Protection dito sa Barangay 123 ay ang mapping operation dahil sa huling tala bago mag-alas 5 ay nasa task force yan pero ngayon ay medyo lumilinaw na yung palibot at nakakonsentrate lamang sila sa isang subdivision. Dito naman sila. Pero Exact location ulit, Edwin, ng sunog na yan? Itong isang malaking sunog sa kaban ng Road 10, Barangay 123, hanap lamang ito ng Tugo. Itong sunog, no? Itong pier. At Road 10. Sa may Road 10 sa Maynila. Sa tala ng Bureau of Protection, nag-upisa itong sunog alas 12:15 ng madaling araw kanina. At alauna 46 nang itinaas ito sa police alarm hanggang magtutuloy-tuloy ito bandang pasado alas 3 ng madaling araw. Ay dito kay Chief Guyab, pahirapan yung pag-apula ng sunog dahil nga doon sa karamihan ay lahat materials at nag-umpisa ito sa bandang Looban. Sa initial report ngayon, nasa 150 kabahayan ang nasunog at ang ilan dito ay mga concrete house. Fire out na, Edwin? Fire out na, Edwin? Negative pa. Hindi pa. Mapping operation na lang. Pero under control na. Under control na yung sunog. Under control na. Pero pangalan nito, yung mapping operation na lang, yung ginagawa ngayon. Pero may mga kunting-kunting usok pa lamang. Alos nagpalipad na ng drone ngayon itong Bureau of Protection ng mga matiyak na makitang-kita lahat yung kabuuan ng sunog at mamonitor yung maalawak nitong nagaganap na sunog. Sa itsura pa lang mga light materials talaga yan kaya asahan ng matinding epekto niyan. Kaya lang pati pala itong tinitingnan ko yung mga pictures at videos mo, Edwin, yung Road 10 ay nasakop ng mga nasunugan, ng mga fire trucks, kaya sarado. Itong northbound, kanina ay hindi madaanan. Ngayon, unti-unti nang umaabante at sa lubungan dito sa northbound. Dahil itong southbound ay dito nakatapay na pakaraming pamatay sunog. Hindi ito madaanan. Kaya mabigat pa rin yung dalo yung trapiko. Iwasan na muna yan. Naputas. Yung lugar na yan. Ano? Iwasan na muna kung kayo nagmamadali dahil talagang pahirapan. Dahil nasunog din yung barangay 650 sa Port of Area ay mabigatin yung dali ng trapiko dahil yung mga papasok doon ay apektado rin yung galing ng Maynila kapag galing ka naman o patungo ka ng Nabutas. Ito ay umabot kanina ng Task Force Alpha. Sa initial report ng Bureau of Protection, yan sa barangay 650, more or less 300 kabahayan. No, yung naitalang damage ng mga bahay na nasa mapping operation na rin kanina. Pero nauna lang halos kunti itong barangay 650 dito sa barangay 123. Kung titignan mo, nasa kabilang banda itong 123, yung 650 naman sa tawid sa may port area. Kaya halos nagkakatinginan lang itong usok dito. Pero mas unang naapula itong 650. Ngayon, yung mga local government at yung unang na nagbibigay ng mga pampainit, kape, yung ilang mga barangay na malalapit dito,
dahil nagkalat yung ating mga kababayan, lalo na yung mga batang kasarapan ng tulog ay dito na sa bangketa at kalsada nakatira. At dito na itinambak yung kanilang mga gamitan dahil sa takot nga na matama yung kanilang mga tahanan sa naturang sunog. Sa ngayon ay usok na lamang at ongoing yung ating operasyon ng Bureau of Protection at tiniyak ng Bureau of Protection na hindi na ito kakalat pa dahil nakikita natin yung mga nakapalibot na mga building dito sa naturang sunog ay matataas. So yung unang nasunog, yung maliliit, ang iba nito ay concrete house, habang iba naman ay light material. Iniimbestigan pa rin kung ano isang nasunog at yung damage kung magkano, pero sa initial 150 rito sa barangay 123 at more or less 300 naman sa barangay 650 sa Port Area, Manila. Yan ang update mula pa rin dito sa Road 10 sa Maynila. Aris 23, dito kinagulat sa race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Susunod! Dito mo. Uy! Diyan daw pala sa QCPD ay pwedeng mag-staycation ang mga inmate na babae. Aba. Sa hotel! Sa hotel? Sabi tuloy ng mga nasa Manila City Jail, sana all! Iyan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 629. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class Pride Detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is pride. All you need is pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Isa pang opisyal ng QCPD kasamang isang jailer at desk officer ang sinibak matapos mabunyag na pinayagan ang isang babaeng inmate na, eto na, pansinin po ninyo, mag-staycation sa isang sikat na hotel sa lungsod. yun. Ang tatlong nasa hot water o iniimbestigahan ngayon ay sina Police Major Dondon Lapitan, Chief ng Criminal Investigation and Detection Unit. Sido. Oo, Sido ng QCPD. Police Lieutenant Dexter Bernadas, hepe ng Warrant Section. At Police Senior Master Sergeant Danilo Pacurib, Chief Custodial ng nasabing unit. Bago nasibak si QCPD Director General Milesio Buslig, sinibak na nito ang tatlo matapos makatanggap ng impormasyon na nakalalabas ng kulungan ang female detainee na si alias Bonggat at malayang nakakapag-staycation sa isang 5-star hotel. Saan? 5-star 5-star? hotel Pambihira sa pa Quezon City. Oo. Saan kayo? Ano bang... May 5-star hotel pala ang Sogo. Sabing babaeng inmate ay nakapit sa QCPD Sido sa kasong 4 counts of qualified theft Nako. at walang piyansa. Nako. May tinanggap pang impormasyon si General Buslig na noon na matagal nang ginagawa ni Police Major Lapitan ang paglalabas sa iba pang preso na hinihinalang may kapalit na malaking halaga. At ito ngayon ang iniimbestigahan. Sumasakit ang ulo ng ating ay nako. Ano ba itong mga nagkakasunod-sunod na ito na kaso ng mga pulis? Ano, yung isa dito rin QC, 'di ba? Yung pumasok sa loob ng bahay, lasing. Pumasok kung saan bahay. Doon, yun nata yung kaya nasibak si General Buslig. Bagamat kung tutusin, hindi pa rin sa kanya yun eh. Hindi niya saklaw yun eh. Ang may saklaw diyan yung recruitment. Dapat talaga isinasalang sa matinding psychological evaluation ang mga magpupulis pa lang kumbachero eh. Hindi ba yung Pwede siguro yan, magpupulis ka, sige, mag-training. Tapos lasingin. Lasingin ninyo, painumin ninyo na painumin. Tingnan nyo kung sino mag-iibang maganda yung naisip galaw. mo na yan. Maganda yung naisip mo na yan. Makipag-tie up sila sa San Miguel Corporation.
Tapos sasabihin nila, ikaw at Hinebra, magkasangga. Ayun, pagkatapos ng inuman, tingnan nyo kung sino pwede talagang maging pulis dyan. Ayan. Ay, nako. Nako, ito hindi pa maganda. Isa na namang hindi magandang balita. Minasaker ang 7 empleyado ng isang panaderya sa Barangay Kupang, Antipolo City. Ayon sa Calabarzon Police, ang mga lalaki ang nasawing empleyado ng J&B Bakery na nooy natutulog nang mangyari ang krimen. Batay sa report, unang nadiskubre ang bangkay ng mga biktima bandang alas 6 ng umaga kahapon. Ngunit sa pagtaya ng mga pulis ay Lunes pa ng gabi o hating gabi ng Martes, pinagsasaksak ang mga biktima. Bordado ng saksak ang katawan ng mga biktima kung saan 5 sa kanila ay natagpuan sa unang palapag ng bahay panaderya habang 2 pa ang nadiskubre sa taas. Sumuko naman ang sospek at inamin na sinaksak niya ang mga ito dahil pinagpaplanuhan daw siyang patayin kaya inunahan na niya ang mga biktima. Ayun. Malamang kumakain ng adikto. Hindi lang pandesal lang kinakain yan. Ayun, JNB Malunggay cheese pandesal nakalagay dun sa ano eh. Ano yan? Empleyado rin? Empleyado. Taga ron din, kasamaan. Nako po, inang. Lindol naman ito, Lindol! May naramdaman daw hong lindor dyan sa Samar. RH5, Val Gonzales. Kamin Val! Anthony, Jerry Anthony, bago magalas sa isang umaga ng Yanjid ng 4.7 na lindol na silangan, karagatang bahagi sa silangan ng bayan ng Dolores sa Eastern Samar. Sa report na kalalabas lamang ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Philippines, tectonic ang origin ng lindol na natukoy sa lalim na 12 kilometro. Dahil dito ay nakapagtala ng intensity 3 sa lungsod ng Tacloban sa lalawigan ng Leyte, habang nakapagtala rin ng instrumental intensity 3 sa bayan ng Canabid sa Eastern Samar, intensity 2 sa lungsod ng Catbanogan, intensity 1 sa mga bayan ng Kawayan, Borongan, Biliran, maging sa bahagi ng Gandara sa Eastern Samar. Ayon sa PHIVOLCS, hindi naman inaasahang makapagtatala o makakagawa ng damage ang nabanggit na paglindol, habang hindi na rin inaasahang aftershocks. Si Val Gonzales, una sa Pilipinas. Thank you, Val. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Berna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Alas 6:48 ang ating oras. Patindi ng patindi kung batsero ang kampanyahan. Kumusta ba sa inyong mga lugar? Kumusta ba ang mga tarpaulin, mga iba't ibang mga election paraphernalia? Nagkalat na ba dyan? Lalo na ako dyan, marami dyan. Mga tama ka kumbatsero sa terminong nagkalat. Pag idinikit o ikinabit, minsan mahuhulog na lang kung saan-saan. Nakakalat talaga. Kaya nga. Literal na nakakalat. Eto, meron hong isang party list na nagsusulong na ibawal na yung mga tarpaulin na yan. lahat kaya ng klase ng tarpaulin ay gusto nilang ibawal. Si Congressman Bong Teves ng TGP party list ay nasa kasama ho natin via Zoom. Kong Bong Teves, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Hi, good morning sa lahat na nakikinig. Ang ating napakagandang programa sa buong Pilipinas, ang 2x2. Magandang umaga, Katunyeng, at magandang umaga, Boss Jerry Baha. Magandang umaga po. Congressman, yung pong tama po ba intindi namin? Gusto niya pagbawal na yung mga maliliit na tarpaulin? Ang gusto niyo malalaki na lang? Yes. Yes, at
pagpasok po natin ngayon sa bukas po ng Kongreso, maggagawa po tayo ng batas. Ay pagbawal na natin yung mga maliliit na tarpaulin na sizes. Kasi pinagdidikit-dikit lang naman nila eh. Pinagdidikit-dikit nila, gawin na lang nila pinakamababa 3x8 o 3x4 o 4x8. Gano'n na lang kasi lalagyan nila ng pinakamalaking tarpaulins 2x3. Didikitin nila yung 4 na 2x3. Hindi pa magagamit yun, hindi man na-recycle yan eh. Kaya ibig sabihin, kung malalaki yung tarpaulin natin, pwede pa nating ma-reuse. Kasi pag yan ay pinagtahi-tahi, pwede natin yung bilaran ng palay. Yung mga walang mga simentong binibilaran sa mga kalsada. Yung iba naman, sa probinsya, minsan may makikita ka mga kubeta, mga CR, walang mga pinto, o walang mga tabing. Gawin na natin pantabing yan. Pero kasi, nagkakalat ang basurang tarpaulin, plastic man sa iba-ibang lugar, pero pinagtatabi-tabi, makikita natin, ibinakuha, para makita lang natin na marami pala yung mga tarpaulin at mga mapamiliarize yung TGP party list. Ang gagawin ko, pagsasama-samahin ko yung 2x3. 10 2x3 magkakadikit. Sipin mo sayang. Bakit hindi na natin gawing 3x4 ang pinakamababa o 4x8 ang pinaka-isang tarpaulin? Total naman, pinapayagan naman natin yung mga private na any size. Basta billboard any size. O di yung mga public din gano'n na rin gawin natin. Oo, malaki na lang. Mga anong nasa idea nyo na pwede? 3x4. Parang maliit pa rin yun yung pwede na hong pambubong sa gilid ng bahay. Pang shade. 4x8. 4x8. Isang plywood, 4x8. Pwede yun. Hindi, it makes sense, Congressman. Yung po sinasabi ninyo, yung yung maliliit ay bukod sa hindi marirecycle, nagiging cost pa ng bahayan pagka bumara sa mga imbornal. Yes, kasi hindi pa tayo sumusunod sa Republic Act ng Sheriff's Territory na Republic Act, dapat na-recycle ang ginagamit natin. Tama. Yun ang nagiging problema natin. Sige, at ipopropose natin yan sa COMELEC. Para sa kailangan pa ho ba ng batas dyan? Legislation pa ba yan? Yes, kailangan natin gawing batas yan para para kahit paano magkaroon ng batas talaga para may susundan ang COMELEC. Ba't ba parang ang gusto nyo ngayon mga bawal ang maliit? Ito, bawal daw ang walis. Meron daw kayong gusto, bawal magwalis sa tupad. Parang yung mga nagwawalis-walis sa kalsada. Kasi napupudpud na po yung kalsada natin. Ang TGP patents po ang ginagawa natin sa tupad, hindi po yung puro walis. Kung tayo po kung tayo po nag-i-endorso sa Department of Labor, True Tupad program po ng ating gobyerno, ang ginagawa po natin is food for work. Ibig sabihin, ang TGP patents po ay nakikipag-ugnayan sa Department of Agriculture, Department of Local Government at Department of Education. Ibig sabihin, ano ba ang mga ginagawa ng tatlong departamento na yun? Yung makukuha natin para maging recipient ng food for work o ng tupad program, magtanim na lang sila sa kanilang mga bakuran. Ang barangay, silang magpo-provide ng mga tao para humanap ng pwedeng magtanim. Kung walang lupa na pagtataniman ng isang barangay, pwede silang makipag-uusap sa Department of Education. Dahil ang dami-daming lupa po ang eskwelahan. At kung wala silang pananim, saan sila kukuha? Sa Department of Agriculture. Mayroon na ng seedling, garden tools. Kasi ganoon ang programa dapat natin. Kasi para sumunod po tayo sa programa ng ating Pangulo, yung tinatawag na food security. Tama po yun, Kong. Kumbachero, si Kong Bong Tebes pala parehas din ang takbo ng isip natin Yan ho'y pinag-uusapan din namin ng mga nakakaraang matagal na namin pinag-uusapan na ang tupad gawin na doon sa urban farming. Dito, lalo na dito sa Metro Manila, ang daming idle lands dito. Marami kasi meron ang barangay may tagalinis sa kanilang nasasakupan. Ang mga
ang lokal, yung mga mayors, may mga sinusunduan niya para maglinis ng kalsada. Yung mga mayors, meron niyang tagalinis ng kanilang coastal area. Sa atin, ano gagawin natin sa tupad program? Pag tanimin natin, may aanihin pa tayo. Isipin nyo every 3 months, kung ikaw beneficiary ka ng tupad program, nakapag-avail ka sa tupad program, after 3 months, saka ka na naman uli i-hire. Sa loob ng 3 months, malaki na po yung pichay. Malaki na po yung talong. Pwede niyo lang i-harvest. O magtanim na naman kayo, panibagong tao na naman. O ibig sabihin, dumadami, hindi nahihirapan. Kung mahal ang bigas, mahal ang bilihin, wala kang bibiling gulay. Ganun lang ang practical tayo. Ganun dapat ang gawin natin. Ano ho ba dapat gawin dyan? Pera ng gobyerno. Sino ho ba dapat natin kausapin dyan, Kong? Ang DOLE ho ba? Ang Labor Secretary o kailangan ulit ng legislation dyan? Dapat may guidelines ang Department of Labor. Na sana dito na lamang ninyo i-focus ang inyong mga tupad program. Kung sino man ang kung sino man ang mga beneficiaries sa tupad program, ito lang ang gagawin nyo. Pagtanim kayo ng mangrove, magtanim kayo ng mga bakawan dyan sa tabi ng dagat, mas okay pa yan. Kaysa walis kayo ng walis, natatanggal na yung semento sa kawawalis natin. Hindi ba sumusunod lang ang Labor Secretary sa mga congressman, Kong? Ay, hindi naman. Kanya-kanya yan. Siyempre, kung ano ang guidelines sa Department of Labor, susunod po kami. Susunod po, hindi naman. Siyempre, nasa guidelines sa Department of Labor kung ano ang nakikita nila. Dapat ganun ang dapat ng sistema. Ayun, mainam yun. Pag ganun, yun ho talaga, malalagay talaga sa tama at sa mas kapaki-pakinabang itong sulit ba? Masusulit tupad. ano? Sulit. Masusulit 'yon. Tapos na-imagine ko yung productivity kong batsero biruin mo yun. Isipin mo nga ngayon, pudpud na yung kalsada, pero kung gagawin mo ng tama yung napakagandang programa na to ng tupad, isipin mo yun, na-imagine ko sinasabi niyo, after 3 months, may pechay ka na, may kamatis ka, may talong ka, maibebenta mo sa mababang halaga, sa community rin. Food security. At may pasarili kang pagkain. May security ng pagkain mo. Naalala ko nung kay Jerry, naalala ko nung katunying kay Jerry. Diba nung araw na siguro ako'y nasa elementarya pa, meron pang tinatawag na Clean and Green Revolution si former President Marcos Sr. Oo nga. Na ibig sabihin, masagana 99. Naalala sa ko, yung mga kapanahonan ko ibig sabihin, kami mga nasa elementarya pa, pinagtatanim kami ng gulay, pinagtatanim kami, may pa-contest pa. Clean and Green Revolution yun. Kaya ang sagana ang gulay nung araw. Hindi dahil lahat ng mga bata, mga sa public school, mga estudyante, nagtatanim talaga sila ng gulay. Nabot namin yan. Inabutan namin yan. Pagandahan kami ng garden yan eh. Dati nga, wala pang tanim, pagandahan eh. Yung kung kano kakinis, kano katambok yung... Totoo tapos yan. yung paano ka gumawa ng kanal sa gilid na gano'n, no? Ito mga sinasabi ninyo ay baka ang tingin ng iba ay mababaw, pero it makes sense. Ito yung practical na, yung bang may pera ang gobyerno na hindi matatapon, mapapakinabangan ng tama at mapaparami pa. Well, Congressman, maraming salamat po sa inyong oras. Maganda po itong mga punto de vista. May pahabol na tanong dito. Malaho bang mga gamot daw kayong pinamimigay o dala dahil ang party list ninyo ay TGP? Meron tayong pinamimigay ng gamot pero ngayon bawal. Meron tayong pinamimigay ng gamot. Kayo ba yun? Sa aking mga satellite office. Kayo ba yung... mga gamot ba tayong pinamimigay? Ito nanonood pero marami sa high blood. Kung nanonood sa atin si Undersecretary Giovanni Lopez ng DOTR, kayo daw po ba yung TGP na nagtitinda ng gamot? Ay, hindi po. Talino at galing ng Pilipino, nagtutuklas tayo ng magagaling na mga kabataan. Ayan. Kong Bong, salamat po. Congressman Bong Teves, ng TGP Party List. Thank you po. Maraming salamat po. Congressman Bong Teves ng TGP Party List. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos
por dos. Dos por dos. Maulan man, Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy! Direk! Uy, Direk. nakausap ko kahapon si Direk Popoy. Andyan pala sila sa Clark kahapon, BCDA, kasama si Chairman. Si Chairman Larry Paredes. At meron na silang... Kahit na pilitin mo. Yun ba yan? Siya nga yun. At meron palang pinirmahan sila ang BCDA at isang Korean company, kumbachero, tungkol sa water supply. Hinahanap ko lang din water supply dyan sa Clark. Okay. Ito yung world-class water management solutions with the goal of bringing South Korea's efficient and sustainable water management innovation to the Philippines. Lasang Koreano ba yan? Lasang kimchi ba yung Lasang tubig na yan? kimchi. Itong tsaka may konting lasa ng soju. Soju. Amuje. May konting lasa ng soju na flavor na apple. Ayan. Saan ba ito ilalagay, Chairman Larry? Sa ano ba mismo? Sa Clark o dyan sa Camp John Hay? Baka sa Clark. Hindi mukhang sa Camp John Hay ito, kumbachero John Hay Management Corporation and Poro Point Management Corporation yung binabanggit din Sa La Union. Oo. La Union, okay. So ito yung K-Water. Tingnan mo nga naman. K-Pop, K-Water. K-Water. Ang transaction ho ng BCDA. Para makita rin natin kung mainam nga ba talaga itong tubig ng Koreano. Tubig ng mga Koreano. Parang yung technology nila, no? Technology. Ang importante diyan, kumbachero, yung water filtering. Yung filtering technology. Yung system. Halimbawa sa Japan, pag pumunta ka ngayon sa karamihan sa mga hotel sa Japan, wala ka ng problema sa tubig. Yung mismong tubig na lumalabas tap sa water. faucet mo, tap water, Pwede mong inumin. Pwede mo na inumin. Hindi katulad nung ibang mga lugar kumbachero, napakamahal ng tubig totoo diba? Yun. Pero sa Japan lang, mahal ng tubig. Sa Japan, ang mahal ng tubig. Ngayon, meron kang may container doon na pagka nabuksan mo yung unang laman nun, ay mag-re-refill ka na lang doon sa faucet. Ayun. Kasi nga, hindi ka kinakabahan na baka maamiba ka doon. Sumakit ang tiyan mo. Sa bagay, maski sa ibang lugar, ganun din. Sa Europe, may mga lugar na ganyan. Kaya lang parang kakabahan ka pa hindi rin. tayo sanay Hindi tayo sanay na magbubukas ng gripo, sasahod yung baso tapos iinumin. Di ba yung napapanood natin yung mga kano? Sa mga kano? Hindi lang mga kano. Saan pa? Pati mga kana. Pati mga kana. Nasanay na iinom lang na ganun, sasahod lang sa gripo, tsaka iinumin na gano'n. Tayo kumbachero, nagiging masela na yung mga tiyan. Dati tubig poso lang, tinitira natin dahil nga sa naging quality ng tubig natin. Sumama ang quality ng tubig natin. Dati sa balon lang Sa balon, totoo yun. Ngayon, grabe. Nakita mo kasi yung dinadaanan ng tubig na pumunta sa balon. Yun na nga. May umiihi doon sa taas. Nako po, congratulations BCDA under the leadership of Chairman Larry Paredes. Oras po natin. Kapopoy, 8 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 23 ng Abril 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Libing ni Pope Francis itinakda sa Sabado, inaasahang dadaluhan ng mga world leaders.
4 na vloggers na nagpapakalat umano ng fake news kinasuhan ng NBI. Superstar Nora Honor binigyan ng Heroes Burial, resolusyon ng pagkilala kay Ate Guy, iniharap sa Senado. Pulis na nag-viral ang video habang lasing at pumasok sa isang bahay at nanghara sa QC, arestado na. PNP, iniimbestigahan kung may kasabwat ang sumukong sospek sa Antipolo Massacre. Sospek sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinoy, inihinalang sangkot din sa panggagahasa sa tauhan ni Alice Go. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, sinisilip ngayon ng pulisya kung may iba pang sangkot sa malagim na massacre na kumitil sa buhay ng 7 empleyado ng isang panaderya sa Barangay Kupang, Antipolo. Ayon kay Rizal Provincial Police Director Colonel Felipe Maragon, katuwang nila ang forensics group para alamin kung paanong nagawa ng sospek ang karumal-dumal na krimen ng mag-isa. Una nang sumuko sa Campo Crame si alias Bogart, na co-owner ng sabing bakery bago ito dinala sa Antipolo Police Station. Ayon kay Bogart, inunahan lamang niya ang planong pagpatay sa kanya ng mga biktima na kinabibilangan ng 2 minor de edad. Sa ngayon ay patuloy pa ang investigasyon ng pulisya. Tutukoy na rin nila ang mental capacity ng suspect na tumangging siya'y nakagamit ng illegal drugs. Naaresto na ang lasing na pulis sa viral video na umano'y ng abuso, ng haras at sapilitang pumasok sa isang bahay sa Barangay Damayan, Quezon City. Hawak na yon ng Quezon City Police District ang suspect na si Police Staff Sergeant Colonel Jordan Marsan. Siya isa sa ilalim sa pagsisiyasat dahil sa paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. Kinumpiskan na rin ng QCPD ang kanyang service firearms. Tiniyak naman ng QCPD sa publiko ang agarang paghahain ng kasong kriminal at administratibo laban sa nabanggit na pulis. Sangkot din sa pagdukot at panggagahasa sa finance officer ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ang Chinese national na naaresto sa kaso ng pagdukot sa isang steel magnate at sa kanyang driver. Ayon sa PNP, kabilang sa 5 kaso na kanilang iniimbestigahan laban kay David Tan Liao ang may kinalaman sa tauhan ni Guo. Kwento ni PNP spokesman Brigadier General Jane Fajardo, dinukot ang finance officer ni Guo noong Agosto 31, 2024 sa Pasay. Nang ipasok siya sa isang villa, naroon si David Tan Liao na naghihintay sa biktima. Ipinosas din niya ito, binalutan ng duct tape ang mukha at kinuha ang kanyang cash, alahas at cellphone, tsaka dinala sa hindi matukoy na lugar. Pinuwersa din umano ni Tan Liao ang biktima na pumirma ng blankong deeds of sale at promissory notes na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, saka ginahasa ng suspect at ng mga tauhan nito pati na ang kanyang anak. Hindi naman idinetalye pa ni Fajardo kung paano nakalaya ang finance officer ni Guo sa kamay ng mga sospek. Sumiklab ang 2 malaking sunog sa Maynila nitong madaling araw ng Miyerkules ayon sa Manila DRRM office. Pasado alas 12 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog sa Barangay 650, Port Area, Manila na umabot sa Task Force Alpha at ngayon ay kontrolado na. Nagsimula naman ang sunog bandang alas 2 ng madaling araw sa Barangay 123 Road 10 Tondo, Maynila. Umabot po ito ng Task Force Charlie at kaninang bandang alas 6 ay patuloy pa ring inaapula ng mga bumbero. Inaalam ng mga otoridad kung ano ang sanhi ng magkahiwalay na sunog at ang halaga ng pinsalang dulot nito. Sa Maynila yan kanina, 2 magkasunod na sunog. Ngayon naman sa Quezon City, may sunog din. RH5 Val Gonzales, Kaminbal. Jerry at Anthony, itinaas na sa unang alarma itong sunog na sumiklab dito sa Sampaguita Street, Barangay Apolonio Samson, Quezon City. Isang warehouse itong nasusunog sa mga oras na ito na nagsimula alas 6
41 ngayong umaga. Sa ngayon ay mayroon lang mga sapat na bilang ng mga bumbero na nagtutungo sa lugar upang maisalba yung mga kabahayang malapit lamang doon sa nasusunog na bodega. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Ako si Val Gonzales, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Susunod! Tito Bo! Paano ba maaaresto, madadakip ni SPO4 Jimmy Santiago ang mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanya? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:15. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang oras ay Balita. Ay, magandang morning. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo kay Wally Abuan dyan sa La Union. Sila raw ay nakatutok at kay Kuyang Els Bartolomeu. Els Bartolomeu dyan sa... Nasa Alaminos ka ba ngayon, Kuya Els? At namamapak ng longganisang Alaminos? May toothpick ba dyan? May toothpick. Ayan, mainam. Masarap At, yung longganisa kung masarap din yung kanin. Mamaya Talaga. may ikukwento si Giselle Rigaport sa presyuhan ng bigas. Sa presyohan ng bigas. Pero ito po, muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal lang binuksan ang nasabing photo contest noong pong 1 ng Pebrero, hudyat na maaari nang magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional Filipino photographers na may edad na 16 na taong gulang pataas. Sinabi po ni PAGCOR Chairman Al Tenco, layo ng photo contest na ito ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga infrastructure projects gaya ng highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaari daw po magsumite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya, conventional, mobile o kaya itong drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya at tatanggapin po ang entries hanggang July 31 lamang. Iyo. Alas 7:24 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. Kinasuhan na ang 4 na vlogger dahil sa pagpapakalat ng fake news at pagmanipula sa mga interview ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Senior Agent Raymond Macorol ng Criminal Intelligence Division, inedit ng nasabing mga vlogger ang mga video at interviews ng mga government officials para baguhin ang konteksto. Kabilang sa mga isinampang reklamo laban sa mga vloggers ay paglabag sa anti-alias law, unlawful use of means of publication at inciting to sedition. Yun, dahil palang kaso. Meron nga palang inciting to sedition. Ano? Oo. Ito raw po mga vloggers na ito ay based sa Saudi Arabia. Yung isa ay sa United Kingdom, isa ay sa New Zealand. Eto, dito kayo madadali. Nagbabakasyon pala ngayon dito sa Bohol. Nako. yung 4. Magkakasama? Magkakakilala to, Yuel? Aba, pero mo, vlogger mula sa Saudi, sa UK, New Zealand. So, naging friends na ba sila? Friends sila at magkakasama ngayon sa Bohol. Nako, tingnan natin ha. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, nako, na medyo galit. Aba. Ito na pala. Binabanggit ko palang na medyo galit. Si NBI Director. Ito na. Kausapin na natin. Pero mukha naman hindi galit eh. Mukha naman hindi galit. Nakangiti naman pala eh. Smile Sabi ni Mother, galit daw eh. Galit daw at video ba mismo ninyo, Director, yung... Ay, good morning. Good morning muna. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, ka Jerry, Katunying. Yes, Director. So hindi kayo galit, Director? Hindi naman po. Ang sinusugpo po natin ay yung mga fake news. Yung mga nag-spread ng fake news. Pero kung
kayong dalawa, naririnig ko, nagko-comment din kayo against the mga nangyayari. Pero hindi kayo nagmumura, hindi kayo nagne-name call. Yung parehas lang. You can comment, you can make your comment, your opinion. That is your Right. opinion. Opo. Karapatan natin yan. Opo. Freedom of speech, freedom of expression. Pero yung babaguhin mo yung konteksto. Paano po bang ginawa nila? Can you be more specific po meron dyan? pong inorganize na Manila Press. Inimbitahan po ako doon na pinuntahan ko naman. Ngayon, yung mga vloggers ang usapan. Sabi ko, sabi nila sa akin, paano yung mga nasa abroad? Yung mga nasa abroad, papaila namin ang kaso dito. Pagka lumabas ang may warrant sila, nasa airport pa lang sila, nasa NAIA pa lang sila, arestuhin na namin. Ganon. Yun naman, yung mga nandito, di papailan namin ang kaso. Pag may lumabas na warrant, arestuhin namin. Abay, biglang pinalabas. Panibagong pananakot ni Santiago sa mga OFWs. Bakit? Sa ibang Pilipinas? Yung ganyan. OFWs daw ang tinatakot ninyo. Yes. Ang mga OFW, alam naman natin, bayani ng bayan. Yan ang nag-ano. Ngayon, ang daming nag-react na OFWs, nababasa mo yung reaction. Nagalit sa inyo. Nagagalit at wag na daw zero remittance. Wag na daw sumunod sa ganun sa mga patakaran. Mali po yun. Kaya sabi ko, dapat masawatan na ito. Ulitin ko, walang politika dito, walang nag-utos sa akin, kundi talagang rampant na. Kayong dalawa naririnig din po na ang dami na, pati kayo Katunying, na biktima na kayo. Ako po, kaya kong sabihin na si Maharlika sinungaling. Kahit na magkaharap kami, nakatalikod siya, naririnig, sinungaling siya. Kaya kong sabihin yun dahil yung mga pinagsasabi niya, especially tungkol sa akin, kasinungalingan. Kaya po nagdemanda ako At kaya nga po merong umusad na kaso, kaya po siya may warrant of arrest. Imbis na ako'y makipagmurahan sa kanya na ano mangyayari sa akin, bababa ka ba sa ganong klase ng pangungomentaryo? Ginamit ko yung proseso na binibigay sa atin ng batas. Yes. At saka tama po kayo, Katunying. Remember these vloggers, hindi naman lahat, ginawa na nilang sideline or hanap buhay ang pagbablog. They earn money sa vlogging. Meron silang corresponding, depende sa views. Ngayon, nilabanan natin. Nakipagsagutan tayo, abay, lumaki lalo ang views. Napikon si Katunying, napikon si Santiago. Kaya ako hindi na, kung murahin ako araw-araw, hindi ko na sinasagot. Pero pinagbilinan din ako ng misis ko. Yung bunganga mo, ha? Pero ito pong mga vloggers na ito, natukoy ninyo, may mga nabanggit kaming pangalan kanina, hindi namin kilala pero palagay ko natatandaan ninyo itong mga pangalan na ito dahil kung sila yung talagang naglabas ng mga paninira laban sa inyo. Asa yung pangalan? Si Jennifer, merong si Jennifer, si Maricel Tondi, Jennifer de la Cruz, Jacinta Caime Antalsuda at Cherilyn David Capanas. Yan po ay lahat ay naka-base sa abroad. Saudi Arabia, New Zealand, yung ganyan po. Paano kilala po ba sila? I don't know. Pero yun nga, iisa yung tema nila at iisa yung aim nila. Parang may merong kumukumpas sa kanila. Pero mga OFW po ito mga to? Mga OFW. Chinek namin yung mga bahay nila dito. Meron sa Davao, karamihan sa Davao. Meron sa Cebu, iba't ibang lugar. But nakita rin namin sa base sa BI, Bureau of Immigration, abroad. Nasa abroad. Ano pong trabaho nila sa abroad? Iba-iba. Meron nga seaman Siguro nasa barko siya, nakakapag-vlog siya. Yung ganon. Pinagpapaila na namin ng kaso once and for all para makita nila na seryoso ang ating pamahalaan na tigilan na yung fake news. Maabot po ba ng mahabang kamay ng batas ang mga gumawa ng krimen na nasa ibang bansa?
Yun pong mga minor cases, hindi na namin gagambalain pa ang Interpol. At alam naman namin, may mga schedule din sila ng return nakita namin So yung schedule ng return nila, Abangan nyo na. nakipag na kami sa BI, o di abangan namin sila sa airport. O pagdating sa airport, iyak sila. May report daw ho na andito raw yung 4 nagbabakasyon sa Bohol. Ang namin, according to BI, nandun pa sila. Ibang bansa. Nandun So pa iba sila. ito, hindi ito yung hindi kumpirmado itong binabanggit na Nandito sa Bohol itong 4 magkakasama na nagbabakasyon. Yun po ay checkin namin. Salamat po sa info. Opo. Yung po bang, mabalik lang po ako doon sa sinasabi yung hindi nagagambalain ng Interpol. Halimbawa po, kung ang kaso po ay cyber libel, yan po ba hindi na pumapatak sa... Ayan po, maganda po tanong nyo, Katunying. Ang libel, itong dilema natin, ang libel ay hindi criminal offense sa US. Opo. All right. Dito sa atin, criminal offense. So, how can we connect with the authorities there na hindi naman sa amin yan hindi naman sa amin krimen yan So we will just file cases here and let's see. Siguro pagkasang katutak na yung cyber libel niya, we can talk with the US government, for example. Ay yung isa ay meron pa US citizen. Opo. Ay pinagmamalaki niya yun. Pero lang naman siya, nag-naturalize. Remember, meron tayong sa naturalization law, meron tayo yung, hindi ka na tama. Babawiin na namin yung pagka US citizen mo. Ay, masyado mong niyuyurakan yung kababayan mo dati. Ay, ganun Pwede po. pala kayong yun po gumawa ang isang tinitignan namin na anggulo. Paano po kung seditious na yung mga salita na inciting to sedition, naghihikayat na ng rebellion, ganun pa rin po ba ang tingin ng Amerika doon sa kaniyang Yan po, isa pang bagay na tinitignan po namin yung aspeto na yan. Pagka marami na pong cases ng inciting to sedition, we can communicate with our counterpart there. Ganun po. Sa madaling salita, kumbachero, ito namang ginagawa ng MA, proseso po ito no? Meron talaga, proseso hindi po. naman pwedeng hulihin nyo basta-basta yung mga yan, walang warrant of arrest. At saka, Katunying, para patunayan ko sa kanila na walang politika dito, meron kaming dadating pa ng mga cases, isasampa, na binablog nila yung fake news nila. For example, si Senator Bato. Aresto ay papailan din namin ng kaso. Para makita ng tao na women business. Parehas At yan. hindi isang side lang. Hindi pro Duterte Yes, lamang. yes, sir. Kasi sinasabi nila, ginigipit daw po ninyo yung mga pro Duterte vloggers. Hindi po totoo yan. Ang sinasawata natin, yung fake news. Katulad yung merong isang abogado na dating secretary ng former administration. Nasa isang mall yata, nagre-report siya na nasa kanya na yung TRO, hawak na, sumisigaw pa. Asan ba si General? Making impression na there are generals who are may embolden ng taong bayan. O yung isa naman, dating chairman, isang commissioner ng isang sumunod naman na nandito kami sa Villamor. Bakit hindi natin pasukin tong gate na to? Ganyan ang niya. Tapos nung pinailan na namin ng kaso, sasabihin niya naniwala lang daw siya doon kay attorney. Idiniin mo yung kakampi mo. At tapos ikaw mismo, kita mo, ikaw mismo naniwala doon. Therefore talagang masama yung naging epekto. Gano'n na po kayo po, hindi lang kayo basta asintado, kayo po ay naging huwes at ngayon po director ng NBI. Gano'n na po kalaki problema natin sa fake news? Ay, grabe na po. Grabe na po. Parang hindi ko maintindihan yung parang pandemic na. Parang
ginawa na nilang yung iba katuwaan, hindi nila alam na mali na yung ginagawa nila. Opo. Ay yung iba naman, yun nga pinagkakitaan. Opo. Oho. Pero yung binanggit nyo kanina na parang may kumukumpas, naniniwala ba kayo na meron pong isang grupo, organisasyon, entity na pumopondo para po magpakalat ng disinformation? Naniniwala po kaming sa ganyan. Meron. Oho. Lalo na ito, magkakaibang lugar eh. Di ba? May Magkakaibang Saudi lugar, Arabia, oho. United Kingdom, tapos New Zealand, napakalayo, sa baba. Pero pare-pareho sila ng tema ho ng sinasabi. Opo. Oho. Basta't mali ang sinasabi ng news. Katulad po, kung mabanggit ko lang, merong isa nagpa-interview pa sa inyo na doon daw sa Nueva Ecija, Opo. nagpapakamatay ng mga farmers Opo. because of... Ayaw nga. Opo, yung Yan. Kinasuhan dating po namin yun. Si dating Congressman Kabatbat. Ayun po. Opo, abogado po yun. Kinasuhan na po namin at doon sa Nueva Ecija namin kinasuhan. Opo. Na in-interview namin, nagrereklamo yung pamilya. Bakit daw yung isa hiniwalayan ng asawa, kaya nagpakamatay. Yung pala isa naman hindi dahil sa hindi dahil sa presyo ng palay. Hindi po. Yung isa naman ay may sakit na. Bedridden na, gusto niyang tapusin ang buhay niya. Ayun, tinapos niya. Ay hindi sa bigas. Ay yun, sasakay ka, anong tao sa balita mo na mali. Ganun po. So nakakailan na kayo ng nakasuhan na may kinalaman sa fake news? Ay, hindi po bababa sa 10 siguro. At marami pa ho bang Nakahilera? nakapila? At marami pa pong nakapila. At yun nga, sabi ko nga po sa inyo, may susunod pa na ipapile namin na ang binabas naman nila ay yung Si Senator Bato. yung DDS camp. DDS camp. Tama yeah. po yun. Tingin ko po, yun po ang magandang makita rin ng ating mga kababayan. Kami po ni Jerry dito, sinasabi namin lagi na may nagpapakalat ng fake news na DDS, meron ding loyalista na nagpapakalat ng fake news. Yes. Opo. We will go after them. Opo. Wala kaming sisinuhin basta't mali ang news mo, fake ang news mo at yung mga kababayan natin nakikinig sa iyo Sumunod. mahirap yan. Ano ho ba parusa sa ganyan? Ay yung fake news maliit lang 6 months imprisonment pero dahil committed through cybercrime through cyber 1 degree higher. So hanggang 6 years ang pagkakakulong mo. 6 months to 6 years. Lalo na kung plus penalty po, sir. plus penalty. Opo. Yung matira ka lang ng mga ilang araw sa Manila City Jail o Init, Pasay lalo City ngayon, Jail, lalo na sa panahon usopik sa ngayon talagang lahat ng kasalanan naaminin mo. Sobra init. Director, salamat po sa inyo. Ay, maraming salamat po sa inyo sa first time kayong naging guest namin Live. dito. Magkalapit na kasi tayo ng opisina. Oo nga, dito na nga pala kayo. Sige nga po, doon sa mga kukuha ng clearance. Ay, yes sir. Opo. Ang clearance system namin ay doon pa rin sa UN Avenue. Opo. No? Okay. But then we have satellite offices sa iba-ibang mall. Nakikipag-ano sa amin. Pinapadamihan ko pa yung satellite offices nang hindi na maabala ang ating mga mamamayan. Opo. At mahigpit ako diyan. May mga kinasuhan na nga kami diyan sa NBI clearance na yung mga nakikipagsabuatan sa Pixer. Ayun, Ay kahit tao ko ay kinasuhan ko pagka hindi tama ang ginagawa. Hindi ho ba pwedeng online na lang? Darating kaya ang time na Meron tayong online. online na lang. Meron po. Hindi meron na po. kailangan pumunta ng personal sa satellite office. Meron po. yun pala. Maliban po kung meron kang hit, Hit. mapupuntahin ka for interview ng quality control. Ayun. Ganun po. Yun ang pangalan mo, hindi naman masyadong common. Wala Wala kang hit. Ako po, director na ako Pag kumuha akong clearance, may hit. Jaime Santiago, very common. Very common. Director, salamat po. Thank you, Ay, Director. maraming salamat po, Katunying, Ka Jerry. Maraming salamat Sa po. ulitin. Thank you po. Salamat po. FBI Director Jimmy Santiago. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Is brought to you by 7:49 ang ating oras. Uy!
Sa Pasay Public Market ang ating Mayora Giselle, at meron daw 34 pesos per kilo ng bigas, at ang imported ay 43. RH15, Giselle Recaport. Coming, Giselle! Jerry Katunying, magandang balita ito dahil may mabibili ng 33 pesos kada kilong bigas sa isang tindahan dito sa Pasay City Public Market. Ayon sa retailer, 4 na buwan na silang nagbebenta ng ganito kamurang well-milled. Bukod pa yan sa 34 kada kilo, yung tinatangkilik nila ng consumers. Matagal na? Ilang buwan na raw silang nagbebenta ng ganyan? 4 na buwan nang napapakinabangan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga pasayenyo. Mas mura yan, Jerry, ng 15 hanggang 22 pesos kada kilo. Kung ikukumpara sa 49 hanggang 56 pesos kada kilong presyuhan noon namang isang taon. Sa regular milled rice naman na buti o nabutil, 45 pesos ang kada kilo ng pinakamura mula sa 50 hanggang 53 kada kilo noong 2024. Kung sa ibang palengke naman, sirit pa rin sa 52 ang kada kilo ng imported. Dito sa pamilihan, may mabibili ng 43 pesos kada kilo niyan. Mas mababa yan ng 2 piso sa ipinatutupad na MSRP ng Agriculture Department. 20 pesos na ang iminura ng imported dito sa pamilihan mula sa hanggang 63 pesos kada kilo noong dulo ng isang taon. Mahigit isang buwan nang ibinibenta yung ganyang kamurang imported dito sa palengke matapos nilang maramdaman yung epekto ng tapias taripa ng pamahalaan. Tiniyak naman ng retailer na magmumura pa ang butil kung magbabawas pa ng patong ang kanilang mga suppliers. Una nang sinita ng DA yung ilang retailer sa ilang pamilihan na nagbebenta ng 52 pesos kada kilong imported na bigas na nangatiwiran na mahal daw kasi yung binabayaran nilang renta sa palengke, gasolina, toll fee at maging yung operating cost. Ito si Giselle Recaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, yun daw pong yung suspect sa pagpatay dun sa 7 sa panaderia. Sa massacre sa Antipolo. Sa massacre sa Antipolo ay gustong isa lang sa drug test ng PNP. Dapat kahapon pa yun eh. Pero pwede ba nilang kaladkarin na lang bigla yun at i-drug test? Paihiin. Paihiin kaagad. Pero hindi yata yun ang problema, pwede. May karapatan. Kung magaling yung abogado nun, hindi makukuha na ng drug test yan. Alamin natin kung anong paraan na gagawin ng PNP mula kay RH52, Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry at Anthony, binalikan natin itong crime scene ng malagim na Antipolo Massacre ay kinasawingan ng pitong empleyado itong isang panaderya. Dahil ang inaasahan, kanila na lamang ang mga naabutan natin dito pagbalik mula kahapon dito sa tapat ng GNV Malunggay Bakery. Walang ibinurol sa mga biktimang pawa o manong mga dayo at wala ring malapit na kamag-anak dito sa Barangay Kupang. Pero sa pinakahuling development nga sa kaso, target isa lang ng pulisya sa drug test ng suspect na si alias Bogart. Sabi sa DZRH News ni Rizal Provincial Police Director, Police Colonel Felipe Maragon na ihingi sila ng tulong sa forensics group para malaman ng mental capacity nang umamin na rin naman sa krimen. Una nang sinabi ng suspect sa ating panayam kahapon na wala siya sa impluensya ng illegal na droga, maging naalak na ang gawin ng pagpatay. Nangyari ang krimen mula alas 11 ng gabi hanggang pasado alas 12 ng ating gabi kahapon, pero nadiskubre lamang ng puntahan ng mga tao bandang alas 6 ng umaga. Hindi naman kumbinsido ang pulisya na nag-iisa lamang si alias Bogart, lalo't 7 ang biktima. Kung saan 2 pa ang 17 anyos na malalakas pang kalalakihan na dahil sa trabaho sa panaderya, battery na rin sa initial na suspect ng Antipolo Police. Pero sa kopya ng CCTV na nakuha ng DZRH News ngayong umaga, makikitang bumili pa ng alak itong mga biktima ilang oras bago sila makatulog at pagsasaksakin ng suspect. Depensa ni Bogart, inailangan niyang unahan ang 7. Kasama na ang kasosyo nila ng kanyang misis na pagwayari ng bakery ay nagpaplano umano ang mga itong siya naman ang patayin para makuha ng buo, masolo ang negosyo. Siya pala may-ari ng yung suspect ang may-ari ng bakery. Yung suspect ay mister nung may-ari ng bakery. Na yung kanyang misis na kasosyo talaga nung kanyang pinatay ay nasa Masbate. At hindi na naglalagay rito ang kanyang claim ni alias Bogart. Plano siyang patayin, takpan ng unan sa mukha habang natutulog at palabasin na lamang na siya binangungot. Kaya nung nalaman niya di umano, itong plano sa kanya, ang kanyang kasosyo at ang kanilang mga kasabot na katrabaho niya, kinunahan niya na. At nung nalasing ang mga ito, natulog,
ay kanya nang ginawa di umano na mag-isa itong krimen. Latest mula sa Antipolo City, ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Ay, RD Jerry Cupido Asuncion. Magandang morning. RD Ronald Tan, magandang morning. Ayan, at kay Senator Loren Legarda na lagi palang nakatutok. Ay, Senator Loren Legarda. Senator Loren, si Leandro Leviste pala, kumbatsero, ang sinusuportahan na ngayon ni Ate V. Diyan sa congressman sa 1st District ng Batangas. Dati kasi ibe. Meron silang dating minamanok diyan sila ni Senator Ralph Recto. Ngayon daw si Leandro Leviste na ang sinusuportahan ni Ate V. Ni Ate V diyan sa 1st District ng Batangas. Baka nalaman niya na Vilman yan si Senator Loren Legarda. Ay, happy birthday pala kay Ating Irma. Ating Irma, happy birthday sa iyo, Ating Irma. Labat tayo dyan, Ating Irma. At ka-birthday niyan si George Carino kaya birthday din ngayon ni George Carino. Happy birthday George at 27. Ayan. 27 at sa may-ari ng Philinvest Kumbatsero. Si Ma'am Josephine Gotchanon Yap. Happy birthday. Happy birthday. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng inyong bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na makulay pa. Mag-Cherylum pre-painted ka na. Oy, balak nyo bang mag-upgrade ng sasakyan? Abay, subukan ng Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid. Yan, ito pong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay merong 1.5 turbocharged na makina para sa maswabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na may sariling baterya, nabuboost ito ang performance ng makina at siyempre tipid sa gasolina. Yon, at hindi mawawala sa Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ang Apple CarPlay at Android Auto. Meron din tong power tailgate na walang kaproblema kahit marami ka pang bitbit. Talaga naman. Sa Tiggo 7 Pro Hybrid. Sa halagang 1,100,000 magkakaroon ka na ng brand new sa Tiggo 7 Pro Hybrid at higit sa lahat, magiging kampante ka pa sa premium preserve warranty package ng sasakyang ito para sa worry-free ownership. Ano pa hinihintay nyo? Aba, mag-test drive na. Ayun. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Alas 2 ng hapon, itong nakaschedule na marking, kumbatsero. Marking of evidence. Yan po sa kaso ng napatay na si Dominic Sitin. Ang pangunahing suspect po dyan ay kapatid niya. Nakalulungkot pong isipin, marinig mo man lang. Yes. Talagang hindi ka kaagad parang ang hirap tanggapin ang hirap paniwalaan na ang isang kapatid ay makagagawa ng ganyan. Pero sabi nga ho namin, may mga ilang beses na, ito na rin yung pinakamainam na pagkakataon para maipresenta ni Dennis Sitin ang kanyang pinakamatibay na depensa para patunayang wala siyang kasalanan sa pagpaslang sa kanyang kuya. Na nangyari kuya niya yun Diyan sa Subic. Mamaya ho yung alas 2 dito sa Manila RTC at kasabay na rin diyan yung pinagsama na rin kasi diyan yung sa kaso nung isa pang tinuturong kasabwat si Ryan Rementilla. Ayan. At ang pre-trial ay magsisimula April 28 at sunod-sunod na mukhang mabilis itong sunod magkakadikit itong. So may convicted na diyan yung gunman mismo. Ayan. Tutukan po natin ito. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! High above the chimney top, that's where